Nahuhulog ang ating bida at nagbalik na sa dati ang anyo. Si Kaido ay nahuhulog naman ng napakalalim dahil sa tindi ng suntok ni Luffy hanggang sa mahulog ito sa lava. Samantala tumatakbo si Yamato at tagumpay na nasalo si Luffy na nakita niyang natutulog na pala. Napakasaya daw ni Yamato dahil sa resulta na nagawa nila Momo at Luffy. At nagpasalamat naman si Cat Viper sa kanilang shogun na si Momo. Kaya kinuha ng pusa ang transponder snail at nag-anunsyo ng mga tagumpay na kanilang natamo na ikinatuwa din ng lahat ng mga kasapi nila. Tuwang-tuwa si Usopp kaya masigla niyang binuhat ang dalawa patungo kay Chopper. At nag-uumapaw ng ngiti ang hatid nito kina Yogoro at Kawamatsu. Si Killer ay nagtungo na sa kanyang captain. At si Beppo naman ay nagmamadali na niyakap ang kanyang captain. Si Apo ay nadaganan naman ng Giant. At tuwang-tuwa sila Nami at Otama. Nagpanik si Chopper dahil kulang na ang mga gamot at mga assistant. Tapos dumating pa ang mga kaibigan niyang nangangailangan ng tulong. Dumating din si Brook pero hindi niya ito pinansin. Ngunit napakaraming tumatawag kay Chopper kaya nabaliw na ito. Mabuti ay handa sila Dr. Miyagi at ang nurse nito. Sinabi ni Momonosuke kay Zunesha na hindi pa niya bubuksan ang Land of Wano. Samantala ang mga bata ni Kaido ay nagpatuloy sa paghahasik ng kaguluhan dahil hindi sila naniniwalang natalo ang Emperor. Nainis si Frankie kaya gusto niyang tirisin ang mga ito. Ngunit dumating si Yamato na anak ni Kaido kaya sumunod ang mga ito sa kanya. Saka nagkaroon ng mga pagyanig. Nang makita nila Babanuki ang malakas na usok sa karagatan. Tapos nagkaroon pa ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan nito na may halong mga pagkidlat kaya natakot ang mga tao. Nang magpakita si Momo ay inakala ng mga ito na siya si Kaido. Saka mabilis siyang bumaba sa lupa. At mula sa alikabok ay naaninag nila ang mga mandirigma. Nagulat sila nang makita si Kumurasaki dahil akala ay patay na ito. Saka nagpakita na rin si Kyoshiro. Nagtakbuhan sa takot ang mga tao pero sumigaw ang isa at sinabing sa tingin niya ay hindi si Kaido ang dragon na bumaba. Nabalot ng katanungan ng mga tao sa mga nakikita. Tuluyan nang nagpakita si Kinemon na nakilala naman ng mga tao. Tapos isa-isa nang nagpakita ang lahat ng mga mandirigma na kasama sa pag-aaklas. Saka sinabi ni Kyoshiro na siya ay ang isa sa retainer ni Oda na si Denjiro. Tuwang-tuwa ang mga tao nang muling makita ang magigiting na Akazaya 9 kaya naalala ang sinabi ni Toki tungkol sa pagbabalik ng mga ito. Saka inihanda ang projector upang mapanood sa iba't ibang parte ng isla ang kaganapang ito. Natakot sila Frankie nang malaman na anak ni Kaido si Yamato pero sinabi nitong siya ay isang kakampi. Saka sinabi nitong sasali daw siya sa Straw Hat na ikinagulat nila Nami at Usopp. Pero natuwa naman sila Brook at Sanji. Ngunit kailangan muna nilang marinig ang desisyon ni Luffy na kasalukuyang inaasikaso ng doktor. Tatakas na ang mga kawal ni Kaido pero pinigilan sila ni Yamato. Tinanong ni Usopp kung anong mangyayari sa mga kumain ng Kibidango. Giit ni Otama na mawawala ang epekto ng powers niya sa isang buwan at nakadepende na lang sa mga ito kung kakampi pa rin sila kay Otama. Kinuha siya ni Speed at sinabing pipiliin pa rin niya si Otama. Giit naman ng bata na nais niyang maging ina si Speed kaya labis itong natuwa at niyakap siya ng mahigpit. Sa Flower Capital ay yumuko ang mga retainer dahil paparating na ang bagong shogun. At sa likod ng alikabok ay sinabi nito na simula ngayon ay magkakaroon na sila ng kalayaan. Naalala naman ni Otama noong maliit pa lang siya. Dahil sinabi ng isang matanda na namatay na ang kanyang mga magulang dahil sa pang-aalipin. Subalit na natiling matatag ang bata dahil kasama niya si Kamochayo. Ang ikinabuhay niya ay ang pagtitinda ng sombrero pero halos walang bumibili. Kaya madalas ang mga gabi na itinutulog na lang nila ang gutom. Isang araw ay masipag pa rin na nagtitinda ang bata. Hanggang sa makita siya ni Hitetsu na isang panday. Naawa si Hitetsu sa bata kaya sinabi niya ang pangako ni Toki na makalipas ang 20 years ay magbabalik ang kanilang mga tagapagligtas. Dahil dito ay lumakas ang loob ng bata na magpatuloy. Sa present ay labis ang iyak ng bata dahil natupad na ito dahil kay Luffy. Dagdag pa ni Momo na sa tulong ng nabuo nilang alliance ay natalo na nila sila Kaido at Orochi kaya labis-labis ang kasiyahan na naramdaman ng mga tao. Kaya naman hindi nasayang ang ginawang pagsasakripisyo ng buhay ng ilan sa kanilang mga kaibigan upang makamit lang nila ang mini-meeting tagumpay. Hindi na alam ni Momo ang sasabihin kaya sinabi ni Kinemon na magpasikat ito ng kaunti. Kaya sinabi ni Momonosuke na ang ibig sabihin ng pangalan niya ay walang kinatatakutan. Saka hiningi niya ang kooperasyon ng mga tao upang muling maisaayos ang kanilang bansa sa kanyang pamumuno bilang bagong shogun ng Land of Wano na labis na sinuportahan ng mamamayan. Kaya natuwa ang lahat ng mga retainer dahil sa wakas ay makakamtan na nila ang kapayapaan sa pamumuno ng tunay na tagapagmana ng trono. At ito na naman ang isa sa pinakamakasaysayang tagumpay na nakamtan dahil sa tulong ng Straw Hat Pirates na siyang patunay na natatapos ang gabi at uusbong din ang bagong umaga dahil sa magiging pamumuno ng isang bagong mabuting shogun ng Land of Wano. Nabahala na talaga ang 5 elders sa paglabas ni Sun God Nika,
At di rin sila makapaniwala na natalo ang dalawang emperor. Nireport din ng isang CP0 agent na bigla na lang daw naglaho si Zunesha sa makapal na fog. Kaya naisip ng elders na hindi pa bubuksan ang Land of Wano para sa mga dayuhan kaya hindi nila ito masasakop. Kaya pinag-utos na lang ng elders na kunin niya si Nico Robin. Pero may nagjam ng signal sa barko at nagbanta na humanda sila. Sa kabila ng kasiyahan sa labas ay nasa isang madilim na silid lang si X-Drake kung nasaan din si Hawkins na malapit ng mamatay. Giit ni Hawkins na nakita niya sa baraha ang tagumpay nila Kid at Killer pero wala siyang lakas ng loob. Nalaman din ni X-Drake na ang nabasa pala ni Hawkins na 1% ay ang sariling survival rate nito sa katuluyan na itong namatay. 7 araw na ang lumipas ngunit natutulog pa rin sila Luffy at Zoro. Samantala napakapayapa na ng buong paligid ngayon. At nagsimula na rin na ituro sa mga bata ang tunay na nangyari sa kasaysayan. At naging posible na rin sa mga tao ang pag-inom ng malinis na tubig. At balibalita na si Joy Boy ang tumalo kay Kaido. Samantala sa Ringo ay napag-usapan nila kinaman na magtayo ng isang templo para kay Oden. Tapos nagbalik na din doon si Onimaru. At balak din nila na isama sa libingan nila Oden sila Izo at Doji. Samantala nagugutom na talaga si Yamato. Nang marinig niya na nagising na daw sila Luffy at Zoro at tulad ng dati ay sinisipa pa rin ni Hiyori si Momo sa mukha. Samantala pagising ni Luffy ay kumain kaagad siya ng kumain kaya nagmamadali silang nagdala ng marami pang plato. Si Zoro naman ay ginamit ang teknik upang magkaroon ng maraming kamay at makakain ng napakabilis. Kaya tuwang-tuwa ang mga kasama sa magandang balita at napayakap na lang sa bida si Yamato. Saka kinakausap sila ni Momo pero hindi ito pinapansin. Kaya nagpakilala ito at namangha naman si Luffy dahil napakatangkad na niya. Nais daw subukan ni Zoro na suntukin ito kaya natakot si Momo. Kaya tumakbo na naman si Momo sa mga siopaw ni Nami pero sinapok na siya ng dalaga. Depensa ni Momo na 8 years old pa lang siya. Ngunit natuwa pa sila Sanji at Brook sa nangyari. Natutuwa si Yamato dahil kamukha daw talaga nito si Oden. Nang magutom na rin siya kaya nagsimulang kumain. Tapos niyaya ni Nami si Yamato na sabay na maligo mamaya dahil nasagot na ang panalangin nito. Nagtaka si Luffy kaya pinaliwanag ni Jinbei na hindi kumain at naligo si Yamato hanggat hindi sila nagigising. Nagtaka si Zoro dahil malinis ang katawan, giit ni Hiyori na siya ang nagpunas nito kaya inggit na inggit si Sanji. Pero naalala ni Zoro ang pangako na papatayin niya si Sanji kapag nawala ito sa katinoan. Ngunit dahil maayos ang cook ay nag-away na naman ang dalawa. Si Kiko naman ay sasama din daw sa paliligo nila Nami at Yamato. Naligo na rin sila Luffy ngunit kasama nila doon si Yamato kaya nag-nosebleed si Sanji. Tapos sa kabila ay naglinis na rin ng katawan ang kababaihan. Samantala inayos na rin ang mga barko ng tatlong pirate group. Pati ang General Frankie ay parang bago na ulit. Si Kid ay alerto pa rin dahil siguradong may magtatangka sa kanilang mga buhay bilang mga candidate na bagong mga emperor. Tapos pinakita ni Apo ang hawak nitong dyaryo tungkol sa mga bagong bounty nila at kung sino ang naging bagong mga emperor. Samantala hinahanap ni Akainu si Admiral Aramaki na nagtungo pala sa Land of Wano gamit ang helicopter flower nito. Nainis ang 5 elders sa balita na nakita sa dyaryo kaya nais nila itong ipabago. Pero hindi daw makontak ang printing company ni Morgan. Samantala si Morgan ay ipinakalat na ang balitang ito sa buong mundo dahil hindi na daw siya papayag na mamanipula ng 5 elders ang tunay na balita. Dahil dito ay nalaman na ng buong mundo na natalo sila Kaido at Big Mom. At nalaman din sa balita ang katotohanan na ang tatlong pirate captain ang may kagagawan nito kaya binigyan sila ng tig 3 bilyong bounty sa bawat isa. Ngunit nainis pa si Kid kaya umalis. Sa kabalak na rin ng mga bata nila Kid at Lo na magtungo sa kasiyahan sa Flower Capital. Kaya naman puspusan na rin ang pagluluto ng mga chef para sa napakalaking kasiyahang magaganap. Ngunit wala ng tao dahil hindi na nakapaghintay ang mga ito. Dahil sa labas ay napakarami palang mga pagkain kaya parang nasa langit sila Luffy. At nagtungo sila sa iba't ibang mga stall upang ma-enjoy ang festival. Si Brook naman ay umawit dahil siya ang tinaguri ang Soul King at kasama niya pa doon si Hiyori. Si Robin naman ay nagtungo sa kinaroroonan ng Poneglyph at napansin niya rin ang mga koleksyon. Nang dumating si Hitetsu at tinanong kung cute daw ba ang mga koleksyon niya pero nabigo lang siya sa sagot ng dalaga. Dahil nandoon ang mga koleksyon ng matanda ay naisip ng dalaga na hindi lang ito basta isang panday. Kaya nagpakilala si Hitetsu na siya ay ang ama ni Oden na si Sukiyaki. Pero wala daw siyang balak na sabihin sa iba ang tunay niyang pagkatao dahil isang kahihiyan daw na naagaw sa kanya ni Orochi ang pamumuno kaya naghirap ang mga tao. Nang magtanong si Robin tungkol sa ancient weapon na Pluten ay nagulat ang matanda. Ngunit sinabi niya pa rin na nandito ang Pluten. Samantala sa labor camp sa Udon ay dumating ang isang admiral na si Aramaki.
Agad na umatake si Queen sa Admiral pero nakailag ito. Saka sinabi ng Admiral na hindi naman siya interesado sa kanila. Sumugod pa rin sila Babanuki. Ngunit dahil sa lakas ng Admiral ipinakita niya ang kakayahan kaya natalo ang lahat ng mga natitirang kawal at sunod na inatake sila King at Queen. Sinusubukan pang tumakas ni Queen pero nabutas din siya nito. Tapos sinugod pa ni Aramaki at pinagsusuntok si King. Sa katuluyan din itong natusok ng kanyang kakayahan kaya tumalsik at tumama sa lupa. At hinigop pa nito si Queen hanggang sa maging payat. Pati ang mga kasama nito ay hinigop ang sustansya sa katawan. Tapos tumawag siya upang magpadala ng isang warship at sinabing huwag ipapaalam kay Akaino. Dahil balak niyang sorpresahin ng Fleet Admiral sa pamamagitan ng pagpatay kay Luffy. Samantala sa Flower Capital ay nagsasaya pa rin ang ating mga bida. Subalit dumating si Kid at tumalon upang tapusin si Luffy. Pero pinuluputan lang siya nito at niyakap. Saka nagkaroon ng fireworks display para sa kanilang festival. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa mga kamay ng mga kalaban, at bilang maging simbolo din ng kapayapaan na muling nakamtan sa buong isla. Kaya hindi daw ito malilimutan ni Momonosuke. Pinakita naman ni Kid ang dyaryo kaya nais niya daw patayin si Luffy. Nang makita ito ng bida ay nagulat din siya, dahil ito na pala ang simula ng bagong henerasyon. Sa pamumuno nila Buggy the Genius Jester, Blackbeard Teach, Red-Haired Shanks, at higit sa lahat si Monkey D. Luffy bilang mga magigiting na Emperor of the Sea. Lahat ng nadadaanan ni Aramaki ay nagkakaroon ng mga halaman. Pero hindi ito natutuwa sa festival na nagaganap kaya plano niyang tapusin ang mga ito pagkatapos ng kasiyahan nila. Samantala sa baybayin ng Wano ay nandoon din si Shanks at naaalala din niya ang nakaraan. Nang maramdaman niya ang presensya ni Aramaki, tila ito na ang pinakamasayang gabi para sa mga tao. Subalit nang maramdaman na may kalaban ay agad na kumilos ang aso at pusa. Si Denjiro ay naghanda, pati si Shinobu ay naramdaman ito. Dumating din sila Kawamatsu at Raizo, at napagpasyahan ng mga retainer na harapin ito dahil nagpapagaling pa sila Luffy. Nagpatuloy naman sa pagkilos si Aramaki, pero pinuntahan na siya ng mga samurai. Agad na umatake si Raizo sa Admiral. Aatake din si Shinobu pero inunahan na siya nito. Tumalon si Kawamatsu at ginamit ang malakas na teknik pero napaatras lang ito. Sa kanila pinagtulungan ng Admiral ngunit wala silang magawa. Nag-transform din ang kamay ni Aramaki at inatake nito si Raizo. Mabuti ay pinutol ni Denjiro ang sanga. Subalit nag-transform naman si Aramaki at nagpatubo ng malalaking mga puno. Saka sinabing pwede niyang patayin ang mga tao doon dahil hindi sakop ng world government ang Land of Wano. Saka nakita ang napakalaking transformation ni Aramaki gamit ang wood fruit. Kagad itong umatake sa kanila gamit ang mga ugat pero pinagpuputol naman nila ang mga ito, subalit tumutubo lang ulit. Saka sinabing kahit anong mangyari ay papatayin niya si Luffy. Subalit dumating si Yamato at pinalo siya sa ulo kaya napabagsak ito. Samantala nagsuggest si Luffy sa captain na puntahan na nila si Luffy dahil isa na itong magiting na pirata. Pero hindi pa daw handa si Yasop na makita ang anak na si Usopp. Hinala ni Lime Juice na nandoon pa rin si Kid na nag-amok sa kanila ng laban nakaraang mga araw. Samantala si Shanks ay naalala ang nakaraan nung inatake nila ang barko ng world government. Agad na nagsimula ang labanan kaya sinabi ng isang agent na ang nandoon lang ay ang isang walang kwentang gum fruit. Isang araw ay nakilala nila si Luffy. Pero kinain pala nito ang devil fruit kaya humaba ang kamay. At isang araw ay iniligtas niya ito sa isang sea king pero sinakripisyo niya ang kanyang braso. Nais nang makita ni Luffy si Luffy pero hindi pumayag ang captain. Napag-alaman na sinunog pala ni Bartolomeo ang Jolly Roger nila at pinalitan nito ng Straw Hat Flag. Kaya giit ni Shanks na kailangan nila itong asikasuhin. Samantala ayon sa dyaryo ay pinatay daw ni Sabo si King Cobra. Pero kulang na sa sundalo ang Navy kaya wala silang may padala. Tapos pinasabog din pala ng Revolutionary Army ang simbolo ng World Nobles bilang pagdedeklara ng digmaan. Lumaban daw sila Fujitora at Aramaki pero nabawi pa rin ng mga ito si Kuma. Tapos nabalitaan din nila na naglaho si Princess Vivi. Nabahala din sila dahil ginawa ang hero ng mga tao si Sabo dahil sa ginawa nito at tinawag siyang Flame Emperor. At dahil naging emperor na rin ang kapatid ni Sabo na si Luffy ay lalong lumakas ang loob ng mga ito. Hindi daw hahayaan ni Yamato na sirain ng Admiral ang kasiyahan. Saka dumating si Momo at naghanda ng blast breath pero hindi natuloy. Kaya sumugod na lang siya at kinagat ito. Pero nahuli siya ni Aramaki gamit ang napakaraming mga sanga. Aminado si Akaino na hindi maganda ang lagay nila pero kahit sino pa ang kalaban ay hindi daw siya susuko. Samantala sinabi ni Shanks kay Ben na oras na para kunin ng One Piece. Excited na sila Otama at Chopper sa premyo ni Nami. Pero pagbaril ay hindi naman tinamaan ng dalaga ang target. Dumating naman si Usopp na isang sniper, kung saan sisiw lang sa kanyang tamaan ang target. Tuwang-tuwa sila sa masasarap na mga pagkain. Samantala patuloy ang pakikipaglaban nila Denjiro pero tinamaan siya nito. Nais din lumaban ni Yamato pero pinipigilan siya ni Momo. Ngunit sinuntok na ni Aramaki ang dragon. Tumalon si Raizo at gumamit ng ninjutsu upang magpalabas ng apoy kaya nasaktan ang Admiral pero nagbibiro lang pala ito.
ito. Saka pinatay ang apoy sa paligid. At tuluyan ng tinusok ang ninja tapos hinigop pa ang sabaw nito. Pati ang mga kasama ay walang magawa sa mga galamay ni Aramaki. Nagtungo din sila sa kinaroroonan nila Robin dahil nais din itong malaman ang sikreto. Habang naglalakad sa hagdan ay sinabi nitong dahil isang fishman si Jack ay nalaman nila Kaido ang poneglyph na nandoon. Nagtaka si Robin kung bakit may liwanag. Kaya nag-teleport sila ni Lo at nakita nilang nasa ilalim na pala sila ng dagat kung nasaan ang dating Land of Wano 800 years ago. Pinaliwanag ng matanda na noon ay gumawa daw ng napakalaking wall sa buong paligid ng bansa ang mga naninirahan doon pero napuno ito ng tubig kaya lumipat ang mga tao sa itaas nito. Kalaunan ay nakita na nila ang isang redstone. Kaya meron na silang tatlo nito. Giit ni Hitetsu na wala pa sila sa pinakailalim dahil nandoon daw ang ancient weapon na Pluton. At upang mapuntahan daw ito ay kailangang wasakin nila ang border upang matanggal ang mga tubig na nandoon. Nagtaka si Robin kung bakit nais buksan ni Oda ang kanilang bansa. Pero hindi daw alam ni Hitetsu ang dahilan. Tumalsik si Momo dahil sa suntok ng Admiral at wala ding magawa ang mga kasama niya. Saka sinabi ni Aramaki na aalis lang siya kung makukuha ang ulo ng Straw Hat. Sa kabila nito ay ayaw magpatulong ni Momo kina Luffy at Yamato dahil kailangan daw nilang matutong tumayo sa sarili nila upang kayanin ang mga pagsubok pag-alis ng mga ito. Sinusubukan niya ulit ang Fire Breath pero hindi magawa. Kaya nagpalabas ng mga ugat ang Admiral at inatake siya nito subalit nang maalala niya si Luffy ay nagawa na rin niya sa wakas na gumamit ng Fire Blast na ikinagulat ni Aramaki. At nagpatuloy si Momo sa pag-atake hanggang sa tuluyang matalo ang Admiral. Subalit nakaligtas pa rin pala ito kaya muli siyang nag-transform. Ngunit nang dahil sa napakalakas na aura ni Shanks ay hindi makagalaw ang Admiral hanggang sa mawala ang kanyang transformation dahil dito. At ginawa ito ng Red Hair upang protektahan ang mga bagong sibol na pirata para sa bagong henerasyon. Nang umalis ang Navy ay natuwa si Momo sa kanyang nagawa. Subalit hindi nila alam na nagbabantay din pala doon sila Luffy. Pero naramdaman din nila ang napakalakas na haki kaya naalala ng bida si Shanks. Nag-alala sila kinuman kina Raizo at Shinobu. Sagot ni Dr. Miyagi na binigyan na ni Chopper ng gamot ang mga ito. Kinamusta naman ni Cat Viper si Atsuro. Giit ni Kinuman na kahit nasunog ang Akobore ay nakaligtas pa rin ito. Kaya sinabi niya sa mga kasama na maganda pa rin ang asawa niya hanggang ngayon. Tapos nagsalita na si Raizo dahil naiinggit daw ito. Tumatakbo ang unggoy at sinabi kay Carrot na tinatawag siya nila Cat Viper at Dogstorm. Pagdating ay nakita niya doon ang lahat ng mga mink na sumama sa misyon. Nang sabihin ni Dogstorm na nais nilang si Carrot ang maging bagong reyna ng Zou Island na siyang ikinagulat naman nito. Giit ni Dogstorm na mananatili na daw kasi sila sa Land of Wano bilang retainer ni Momonosuke. Kaya naman wala nang nagawa si Carrot kundi ang sundin ang nakatakda sa kanya. Napaiyak ang magkapatid nang magpakita sa kanila ang kanilang lolo na si Sukiyaki. Saka humingi ito ng tawad sa mga apo dahil naagaw sa kanya ang trono. Pero labis ang kasiyahan ng dalawa dahil meron pa rin silang pamilya na natitira. Si Kinuman ay di makapaniwala na buhay pa ito. Pero noon pa man ay alam na pala ng iba pang retainer ang tunay niyang pagkatao. Kaya nagpanggap na lang din si Kinuman na alam niya ito. Ngunit nakiusap ang matanda na huwag nang sabihin sa mga tao ang tungkol dito. Sinabi ni Robin sa mga kaibigan ng natuklasan na nandito ang Pluton. Pero walang interes dito ang bida. Nang biglang sumabog at nakita nila si Shinobu sa batang anyo nito. Giit ni Otama na naging apprentice siya ni Shinobu. At nakiusap na kapag lumakas na siya ay nais niyang sumali sa Straw Hat na sinang-ayunan naman ni Luffy. Nakikinig pala si Caribou kaya nalaman niya na nandito pala ang Pluton. Kinabukasan ay dumating kay Momo ang mga plano tungkol sa muling pagsasaayos ng Wano. Tapos tumakbo siya para magpaturo kay Zoro pero wala na doon ang Straw Hat Pirates. Nang magtungo siya sa kapatid ay nalaman na umalis na ang mga ito. Dumating si Kinuman na nagtataka kung bakit hindi rin nagpaalam sa kanya sila Luffy. Naiinis naman ang mga captain sa isa't isa dahil pareho sila ng araw ng kanilang pag-alis. Kaya mamimili sila sa tatlong direksyon. Napili ni Lo na magtungo sa northeast dahil ito ang pinakamagandang ruta. Sunod ay nagbunutan sila Luffy at Kid. Si Kid ang nakabunot ng east kaya nalungkot bigla si Luffy dahil naging emperor man siya ay natalo naman sa raffle. Giit ni Kid na si Buggy ang pinakakinaiinisan niyang emperor tapos nakita pa nilang meron itong itinatag na Cross Guild kasama sila Crocodile at Mihawk. At nabalitaan nila na naglalagay daw ng bounty ang Cross Guild sa Navy kaya pati ang mga ito ay tinutugis na ng mga bounty hunter. Dito na rin nila binuwag ang kanilang alliance kaya sa susunod na magkita ay magkakalaban na ulit sila. Saka binigyan ni Lo sila Kid ng kopya ng Redstone dahil ayaw niyang manalo sa Pandaraya. Giit ni Kid na kailangan nilang mahanap ang taong may peklat dahil sa sunog. Tapos natuwa siyang hindi ito alam ni Luffy. Tinatawag ni Momo si Yamato. Ngunit napagpasyahan ng anak ni Kaido na mabubuhay siya katulad ng ginawa ni Oden. Nagtungo si Luffy sa lugar kung nasaan ang libingan nila Oden at ang dating Oden Castle ngunit binura ito ni Kaido gamit ang Blast Breath kaya wala nang naiwang bakas. Nagtungo din doon ang Akazaya 9. Giit ni Luffy na nais niya lang makita si Oden.
Oden. Kaya sama-sama silang nagpasalamat sa mga naging ambag ni Oden sa kasaysayan ng Wano, at maging sa sakripisyo nila Doji at Izo. Dahil aalis na daw sila Luffy ay labis na nagpasalamat ang mga samurai sa Straw Hat Pirates. Tapos niyakap ni Carrot ang ating bida, at sinabing kailangan niya na ring umuwi sa Zou Island. Tinanong nila si Carrot kung kamusta ang adventure. Labis din na nagpasalamat ang Mink dahil marami daw siyang natutunan sa kakaibang karanasan. Kaya isa-isa na nitong niyakap ang mga miyembro ng Straw Hat. Samantala si Zoro ay nagtungo pala sa libingan nila Yasui at Pedro upang makipag-inuman sa kanila sa huling pagkakataon. Saka sinamahan din siya nila Toko at Hiyori upang alayan ng dasal ang mga nasawi. Giit ng dalaga na mamimiss niya daw si Zoro. Kaya nagpaalam na rin siya sa Enma na espada ng kanyang ama. At namamangha daw si Zoro dahil na master ni Oden ang Enma. Nagpatulong si Frankie sa Master Carpenter pero naiinis ito dahil wala naman daw siyang gagawin dahil perfect ang pagkakaayos ni Frankie. Kaya umalis ito ngunit hindi pinakita ang mga luha sa isa't isa. Samantala si Usopp ay namimili sa tindahan ng damit pero isang itim na tela lang daw ang kailangan niya. Si Sanji ay namigay ng special soba sa huling pagkakataon. Natuwa naman ang cook sa alagang daga ng dalaga. Tapos tinanong pa siya nito kung kailan siya ulit babalik doon. Ngunit nakuha ni Robin ang atensyon ni Sanji kaya nalungkot ang dalaga. Nagsimula na rin ang pagsasaayos ng Akobo Retown. At si Atsuro ang namamahala sa pagkain nila kaya nakatikim din sila Otama at Luffy. At nang magpasalamat ang bata ay labis na naantig ang puso ni Atsuro. Pero nalulungkot ang bata dahil aalis na sila Luffy. Sagot ng bida na hindi niya makakalimutan si Otama dahil binigyan siya nito ng pagkain. Tapos tuluyan nang umalis ang captain. Kaya nangako si Otama na magiging malakas na ninja. Giit ni Nami na hindi pa sila nakakapagpaalam kina Kinemon at Momo. Sagot ng bida na kusang magpupunta ang mga ito doon. Nagpatuloy ang pagtuturo sa mga tao ng tamang nangyari sa kasaysayan na siyang minanipula ng Kurozumi clan upang maisaayos ang kaalaman ng mamamayan. Nagmamadali naman patungo sila Momo, Yamato at Kinemon sa ating bida. Isa-isa nang nagpaalam ang mga captain at sinabing sa susunod ay magkakalaban na sila. Kaya tuluyan nang umalis sila Kid at Law. Sila Momo naman ay nakarating na rin kaya mabilis silang nagtungo kay Luffy. Hanggang sa maiyak si Momo dahil ayaw niyang umalis ang Straw Hat. Dito ay naalala nilang isa pa ring 8 years old si Momo. Kaya pinag-utos ni Luffy na ilabas ni Usopp ang kanilang Jolly Roger na iiwan sa Land of Wano. Sa parang ito ay walang mangangahas na manakop sa kanilang bansa dahil isa na ito sa teritoryo ng isa sa Emperor of the Sea na si Monkey D. Luffy. Hanggang sa tuluyan na ngang umalis ang ating mga bida para sa bago na namang adventure kaya labis na nagpasalamat si Momo. Subalit tinawag ni Kid ng mga loser sila Law at Luffy dahil dadaan sila sa ligtas na daan pababa. Dahil dito ay nainis ang dalawang captain kaya pinagpilitan nila na dumaan din sa bangin upang makalabas sa isla. Kaya tumalon ang kanilang mga barko, ngunit nalagay naman sa panganib ang lahat. Samantala sa Wano ay nagpatuloy ang pangangaral ng totoong mga nangyari sa labanan hanggang sa tuluyan ng putulin ang huling ulo ni Orochi na siyang nagtapos sa buhay nito. Natuwa ang mga tao nang marinig ang mga ito. Samantala pinag-iisipan ni Momo kung saan niya ilalagay ang flag ng Straw Hat Pirates.